Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 7, 2026, Martes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Oseas, chapter 8, verses 4 to 7 and verses 11 to 13. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyos-diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi yan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pagpapatuloy ng ating pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, kung saan ay pinaalalahanan sa pamagitan ni Oseas, pinaalalahanan ng Panginoon ang bayan ng Ephraim, ang mga Israelita na kanyang tinulungan noon, at ngayon ay magandang paalala ito, na sabi nga, umirang sila ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Kasi sa kasaysayan, ang Panginoon ang nagsasabi kung sino ang magiging hari. Ang Panginoon ang pumipili ayon din sa kanyang pamantayan. Kaya sabi din dito, naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan, at gumawa ng mga diyos-diyosan. Kung kaya't ang bayan ng Israel ay talagang dumaan at nakaranas ng napakatinding pagsubok, nasakop ng ilang mga bansa at napaalipin, at sila ay nagkaiwa-hiwalay dahil na rin sa kapalpakan ng mga pinuno, na sila na rin naman ang humirang. Naalala ko lang sa sitwasyon natin ngayon dito sa bansang Pilipinas, talagang ito ang naging, kung ano man ang nangyayari ngayon, mga korupsyon, mga lokohan sa Kongreso, sa Senado, sa Vice Presidente at President natin, minsan pwedeng sabihin, deserve natin ito. Kasi nga, tayo din naman ang pumili sa kanila. Nakakatawa lang dahil pinili natin sila, pagkatapos ay irarally natin na sila ay bumaba sa pwesto o mag-resign. Parang niloloko lang natin ang ating mga sarili. Kaya deserve natin maranasan ang kahirapan, ang pagtaas ng mga bilihin, at mas maraming Pilipino ang nagugutom. Kahit nga ang kalikasan natin nasisira dahil ang mga niluluklok natin at nilalagay sa mga department ay hindi ayon sa pamantayan ng Panginoon, hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon, kundi ayon sa kung ano ang mapapala natin. Ayon sa partido, na minsan hindi natin talaga titinan yung track record, yung qualification, basta mailagay lang tayo. Pero sino ang nagdudusa?
ang lahat, no? Kaya walang mapapala itong mga rally-rally natin kung hindi naman talaga tayo matututo sa ating pong mga kamalian. Ang panawagan sa atin, magbalik loob tayo sa Diyos. Pakinggan natin muli ang Panginoon at mamuhay tayo ayon sa kanyang pamantayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.